Oyo Soto, umamin, naubos ang savings sa bisyo. Corrupt din ako dati. Mga kachika, sa likod ng kanyang tahimik at malinis na imahe, may madilim na kwento pala si Oyo Soto na ngayon lang niya buong tapang na inamin. Sa isang episode ng House of D kung saan kasama niya ang buong family cast, inamin ni Oyo, corrupt din ako dati. Pero hindi sa politika, mga kachika, kundi sa lifestyle niya noon. At ang mga nagawa niya, hindi lang basta isa o dalawang bisyo ang naging bahagi ng kanyang madilim na yugto. Nagsisinungaling ako, nambababae, nagda-drugs, umiinom, nagsisigarilyo, kung ano-ano ang matapat na pag-amin ni Oyo. Grabe mga kachika, sobrang lalaraw ng kanyang bisyo na kahit 5 sasakyan niya, ibinenta lahat. Umabot pa sa punto na nanghiram na lang siya ng kotse sa kapatid niyang si Danica. At dahil sa sobrang lagpak ng sitwasyon, minsan daw kapag tinitingnan niya ang laman ng ATM niya, 2,000 lang ang laman sa kakainom, kakabili ng droga, mga ganon, kwento ni Oyo. Maging si Danica naging emosyonal habang inalala kung paano kinailangang disiplinahin si Oyo noon ng kanilang ama na si Bossing Vic Soto. Pero kahit gaano kabigat ang pinagdaanan, ay naayos rin ni Oyo ang kanyang sarili. At ang dahilan ng kanyang pagbabagong buhay, walang iba kundi ang kanyang pananampalataya. When I met Jesus, doon naayos yung buhay ko. Repentance, ani Oyo. At sa dulo ng lahat, napagtanto ni Oyo na kailangan niya munang dumapa ng dumapa bago niya tuluyang ma-realize, hindi pala niya kaya iyon. Kaya nga ang giit niya, doon ako natuto. Kaya ano sa tingin niyo mga kachika? Sa honest confession ni Oyo Soto, nakaka-inspire ba ang kanyang pagbabagong buhay?